Ang Vice Presidente, ayun, nasa dahig na. Ano? Ang sinasabi niya, ano, ang lagi niyang sinasabi ay kinidnap ang kanyang ama. Kinidnap si dating Pangulong Duterte. Meron ho bang kinidnap, mga kababayan, na merong mga kapulisan? May mga media? Oh, meron ho bang kinidnap, mga boss chief amo, sir, na pwedeng bisitahin? Wala namang ganun, di ba? May warrant of arrest, kaya inaresto ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ganun lang ho yun. Ngayon, napakabilis nilang mga magsabi ng mga ganyan, no? Gusto nila maniwala agad yung mga tao sa kanila. Samantalang, Diyos ko naman, mga boss. Ay, nako. Pang ano na lang, pang grade 1 na lang yung mga tira ninyo eh. Yung mga banat ninyo eh. Di ba? Yung kinidnap ang aking tatay. Kinidnap ang daming kapulisan. Eh di sana kung kinidnap na, eh di umano na kayo dun, umalma na kayo. Di ba? Ang dami ang daming DDS doon sa labas, eh di papasok yan. Oh. At tingin nyo po ba, papayag ang ating kapulisan na manaig yung pangingidnap? Hindi. Di ba, mga bossing? Eh, si BP talaga, oh. Anyway, mga kababayan, naalala ko bigla yung kay BP, no? Yung masasabi ba natin trespassing 'yun? Yung pagpasok niya doon sa loob ng ano, Congress, yung nandoon si Zulaika. Kasi 'yun alam ko illegal na pagpasok 'yun, 'di ba? Although vice presidente siya, pero may limit lang yung oras at panahon. At saka ano kagaya niyan, yung mga nakakulong na mga ganun ho, mga bossing. 'Di ba? Yung mga nakakulong na gano'n, may oras lang ho ang dalaw. Eh si BP Sara wala, talagang bahala kayo dito, ganito, ganyan. Hindi ko alam kung kailangan ko sundan si Zulaika si Lopez. Baka kasi tumahol, baka kung ano masabi, kung ano-ano pa. Kasi ho, mga bossing, bago ho yan mapasok sa oblo si Lopez, di ba dahil naiipit na siya doon sa question, sa mga tanong doon sa Congress, sumasakit na ho yung dibdib, no? Yung tipo bang, hindi na ako makahinga, ganito, ganyan, dalhin nyo na ako sa ospital. Ngayon, umabot ang Vice Presidente hanggang doon sa hanggang doon sa loob ng Congress. Hindi kaya natatakot na ko, baka mamaya kung ano-ano ang sabihin ni Zulaika Lopez, Ano? Mukhang mahina din ho di ba? Kaya napasugod ang Vice Presidente at hindi niya na hinayaan na yung Office of the Vice President niya ay muling bumalik doon sa Kongreso. 'Di ba? Sabi ni Jojo, ang daming Jojo naman niya. Minsan di na ako magbubukas ng Facebook ko, puro paninira kay BBM. Mauubos din ho yan. Matatapos din ho yan. Yung iba naman diyan kasi, mga bossing, no? Yung iba ho diyan, mga kababayan, ano lang wala lang, hype lang kasi, uso lang. Topic lang kasi si dating Pangulong Duterte. Kaya yung iba, napapa-Duterte lang. Pero tingnan nyo, mga ilang araw lang din ho yan, mga kababayan, wala na yan. Balik sa dating gawin yan. Yung iba, ano to kumbaga, into ngayon no? Protect the old man. Mga ilang araw lang yan, wala na din ho yan, mga bossing. Pero ano sabi, isa pa, na iniisip ko, mga kababayan. Naalala nyo yung sumugod si Inday Sara Duterte doon sa loob ng Congress? Bigla ko naisip, ano kaya, gawin din kaya ni Inday Sara Duterte doon sa dahig, yung ginawa niya, yung mga nagrarant siya, yung nagwawala siya. Hindi naman siguro, Pero isa lang ho ang tumatak sa isipan ko kung bakit sumunod si Inday Mga bossing Yung sinabi po ni yung sinabi po ni Montulpo, mga kababayan, naalala niyo yun? Yung sinabi ni Montulpo na parang may relasyon yata si Lopez at si BP Sara, hindi ako makapaniwala, no? Pero tumatak po sa isip ko yun, no?
Na sabi ko, naku, hanggang gano'n pala. Aabot pala hanggang sa kulungan ang pagmamahal ng ating Vice Presidente kay Zuleika Lopez. Ang daming nangyari, ano? Nandoon yung magsasabi, papatayin ang presidente, ang asawa ng presidente, papatayin si Martin Romualdez. Ang gulo na, no? Yun yung mga halata, mga kababayan, na litong-lito na po. No? Na stress na ho sila, mga bossing. Eh, napakasimple lang naman ho nung problema nila. Ang problema po nila, paano malulusutan yung mga katanungan? Eh, di sagutin nila. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. Sagutin ni Lopez, sagutin ni BP Sara, yung mga resibo na ipinagpapapasa nila. Oh, dami na nun, ha? Yung Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, at eto nga po, nitong buwan na lang, nitong linggo lang po ata ito, o nitong buwan lang na po ito, mga kababayan. May panibago na naman po. Nandiyo si Xiaomi, 8. Sagutin lang nila yon, no? Mawawala yung stress nila kung may papaliwanag nila ng maayos. Di ba? Kung maipapaliwanag nila ng maayos. Kaso mas pinipili po nila, mga kababayan, yung kung ano-ano yung sinasabi ho nila. Tapos eto, may bago naman po sila. Kinidnap ang aking tatay. Sino naman maniniwala dyan? Sinong gunggong naman na maniniwala na kinidnap ang dating Pangulong Duterte? Nakikita ho natin, mga kababayan, lahat. Di ba? Sabi ni Manny Silvano, may nabasa ako niyan. Sabi, hiwalay na daw ang Davao sa Pinas. Sabi ko, kung kaya nilang buhatin, buo, buhatin na lang, no? At saka ihiwalay. Nako, ang daming pinag-iisip nila Pantalyon Alvarez, dating Pangulong Duterte, sila Salpanelo. Di ba? Hindi mo na alam kung ano mga tumatakbo sa isip nila. Mga bossing, binubuli kasi nila yung taong nag-iisang magpoprotekta sa kanila, sabi ni Kuya Lokis. Correct. Dapat shield nila yan eh. Ako, ito mga kababayan, kahit po ako ay sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, ako ho naniniwala na isang sabi lang ho ng Pangulo, no? Walang magaganap na pagpasok sa ICC. Tapos. Isang ganun lang. Wala. Yung may kapangyarihan na magsalita ng ganun, ipapapatay ni Inday Sara Duterte. Tinawag na bangag, sinisiraan. Tapos gusto ipagtanggol. Ano yun? Joke? Diba? Sabi ni Luis Fernandez, okay lang mag-rally ang mga DDS. Karapatan nila yon, wag lang silang manggugulo.